ano. Mga kamusang, ako'y nandito sa gitna ng gubat again. Nasa gubat tayo ngayon. Nakasunod tayo kay Pangit. Kasi naghahako siya ng gumaan. Mga gumaan naman ang kanyang isinasakay sa kabayo, mga kamusang. Ang daming mga ano dito, pinagbalatan ng niyog. Ang sarap sanang kunin, kaso nga lang ay ang bigat paghahakot ng bunot. Ayan o. Ayan na nga mga kamusang, ang hinahakot ni Pangit ay niyog. Kasi nakapag-arinda na daw po siya ng isang arinda na gumaan. Isang karga dun sa kabayo. Nakapag-arinda na daw po siya ng isang karga sa kabayo. At saka nga pala mga kamusang, na-miss ko tuloy sa amin sa probinsya. Pag nagkukupras o kaya ano bang tawag doon? Basta po ang tawag sa amin ay nagkukupra. Isasama kami ng aming tatay. 1 linggo kami sa bundok mga kamusang. Sumasama naman kami kasi may nakatoka sa amin doon. Yung tatay ko po kasi magkakawit dati na nyog. Tapos siya na rin po ang nag-iipon. Nanay ko pala. Nanay ko ang nag-iipon. Tatay ko din ang nagtatapas. Tapos kami naman po ang nagbabaak ng niyog. Pero ako po, pinipili ko lang na binabaak kong niyog ay yung may tubo. Kasi syempre po, patas baakin, ilalagay dun sa ano nga yung sa tingting ng dahon ng niyog, tas kakainin. Yun naman po yung malinis mga kamusang. Ay nako, lumalayo na. Yun nga kamusang, aaryan na po ulit si Pangit ng isang kargang niyog. Mamaya po ulit, gumaan uli ang kanyang kakargahin. Ayun may 2 pa dong nanghihingi ng buko. Mga nanghihingi po yun sila ng buko. Yan, kasalukuyan mga kamusang, ako'y sumusunod dyan. Sumusunod ako kay Pangit. Yan. Tapos, bumalik na ako. Ito ang nakita ko. May gumaan at saka may niyog. Tapos itong nagtatapas ay aking tinatapatan ko ng camera. Sabi niya sa akin, wag ate, nahihiya ako. Ang arty ng ate, nahihiya ako. Yan. Mga matutulin yan sila magsipagtapas, mga kamusang. Ayan, may isa pang bunton din na hindi pa natatapasan. Pagtapos nila doon, lilipat na dyan sila. Tapos ako'y sumunod din sa isang maninimot na are. Si Consi. Nilalagay niya ng tanda yung lansones. Ay ako'y napatingin ako sa taas. Sabi ko, Konsi, parang mali po yata yung puno ng lansones na tinatandaan nyo. Parang doon po sa kabila. Sabi niya, ay oo nga ano. Ang tawa ko po dyan mga kamusang, pati din naman si Konsi natawa din. Kasi mali nga po yung tinatandaan niya. Yung kabilang yan, ayan po ang maraming bunga. Maraming bungang lansones. Yung kabila pong una niyang tatandaan sana, puno, ay mali. Yung po ay walang bunga. Kaya sabi ko ay mali po Konsi. Kasi tiningala niya ulit po. Ay natawa naman siya at mali nga yung kanyang lagay ng tanda. Yun po ay para pag namuti sila, yun. Alam nila yung kung saan nila pupuntahan. Yung may babaybayin lang nila yung mga tinatandaan nila. So ibig sabihin, yun po yung may bunga na marami. Yan. Kaya tingnan nyo mga kamusang. Ayan, nakalipat na ulit sila mga kamusang. Mas maganda 2 nagtatapas para mabilis. Yan. Tapos lilipat na ulit sila mga kamusang. Ayan mga kamusang. Panibagong area na po ulit yan ni Pangit. Yan po ay makapuno. Ay gumaan.
Gumaan po yan. Tapos yun, ang daming bunot. Mga kamusang, gustong gusto ko yan ilagay sa sako at hakutin. Kaso hindi ko naman po kaya yan, mga kamusang. Maganda yan ay tuyuin. At saka maigi rin pandikit po yan, mga kamusang. Yan, pati yan. Gustong gusto ko rin po yung mga islab na yung kamusang. Sabi ko kay Pangit, iuwi natin itong mga islab. Gagawa tayo ng bahay ng kabayo natin. Sabi ni Pangit, may-ari daw po niyan. Yun, maya naman po, nanghingi ako ng buko doon sa nagkakawit. Sabi ko, pahingi po 4, gagawa po ako ng buko salad. Kaso hindi po pala siya aring pambuko salad at malambot. Pambuko juice lang po. Pambuko juice lang. Kaya anong nangyari, buko juice lang ang nagawa ko. Hindi ako nakapagawa ng buko salad. Ayan, nagkakabit ulit si kuya magkakawit ng kanyang gala. Dinudugtungan po yata yan at gawa ng hindi abot dun sa niyog na kanyang kakawitin. Hindi ko alam kung anong kinukuha niyan ulit. Baka tinitingnan lang. May tinitingnan lang. Ayun na nga po, nagkaigi na. Ako'y nananakbo dyan kamusang papalayo sa nagkakawit at baka naman ako'y matalsikan ng pumapatak na niyog. Kaya sabi ko, dito ako lalayo ako ng kauntit, baka tumalsik sa akin yung pagpatak ninyang niyog. Di ba pag pumapatak po yun naghihiwa-hiwalay. Kaya ako'y takbon-takbo papalayo. Yan, nag-uumpisa na uli siya kamusang magkawit ng niyog. Maya-maya may papatak na dyan. Ayan, sinisipat syempre yung maigi at baka naman po sala ang kabit ng kanyang pangkawit sa niyog baka ayun na nga mga kamusang, may pumatak na nga po. Ayun, di ba ga? Hanggang dun lang pala, ang layo pala ng tinakbo. Mga kamusang, last na nga po palang tatapasan yan. Kasi tapos na po magkawit yung kanilang mga ngawit. Pero inaantay po sila at sila'y sabay-sabay na aalis. Kasi po sila'y nakaisang tricycle.